Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mashallah, mashallah. Ngayon ay araw ng Sunday. Alhamdulillah, nasa lampas na tayo kalahati ng buwan ng February. Mashallah. So ikaw, Sister Diwan, kumusta ka na dyan? Mabuti lang po. Hindi ka nakapag-attend kahapon, ano? Saan ba yung kahapon? O, sa bagay, malayo ka nga pala, no? Yung pag-aaral dito natin sa, sa center, sa mga sisters. Hindi lang gusto ko talaga gusto yung personal talaga. Hindi ako nakaano kahapon. Hindi ako pa yan, busy kasi. Okay lang yun kasi Palagi naiwan yung cellphone ko. kasi hindi natin pwedeng yung ating trabaho sapagkat baka mayroon tayong pinirma na kontrata. Sa Islam, kung meron tayong time o libreng oras tayo, pwede tayo mag-attend. Kung hindi naman, kung magiging komplikado naman to sa ating trabaho, ang Islam ay hindi ka yung pipilitin. Kaya nga mayroon tayong online class Kaya mayroon tayong online class sa mga tulad ninyo na nandiyan dyan sa mga bahay nagtatrabaho na hindi pwede luwas basta-basta, dito na lamang natin dadaanin sa online class. Pero pag libre kayo sa Saturday, mayroon tayong pag-aaral, walang problema. Okay? Saturday po yan, Ustad? Every Saturday yan, alas 10 o'clock hanggang 12. So dito, puro dito naman kayo mga babae, puro mga sisters. Anong oras po? 10 to 12. 2 oras, pero natatapos minsan ng maaga. Okay. Ilan po tayo pag may time, bakit, di ba? Yes naman, kaysa magtutulog lang tayo. Pag nagtutulog lang tayo, ang ating makukuha dyan, muta, hindi kaalaman. Okay. Okay lang po. Sige, tuloy natin na ang ating topic. Ang ating pag-uusapan ay bakit kailangan kong magbalik Islam? Ito yung patanong. Bakit nga ba? Bakit kinakailangan? Bakit kinakailangan tayo magbalik Islam? Okay, itutuloy natin ang ating topic sapagkat inshallah hinango ko ito mula kay Harun Imguro na isa kong naging teacher dito sa Islamic Center na nagtapos siya ng kanyang kurso sa Madinah Munawwara. Alhamdulillah, sa ngayon kasalukuyan siya nandiyan sa Pilipinas, inshallah, ang kanyang biyaya ay makarating mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, dahil Islam ang original kong relihiyon. Bakit daw? Dahil Islam ang original pala natin relihiyon. Ayon sa banal na Quran, na ibig sabihin pala, ang mga tao na isinilang ay mga Muslim. At ating babasahin sa banal na Quran para maging malinaw sa atin at maunawaan natin. Itong pagkakasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya't ituon mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyong sarili tungo sa pananampalataya na dalisay ang Islam na nahihilig sa katotohanan, kumapit at manatili ka sa pitra. Pitra, ibig sabihin nito ay likas na paniniwala at pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos or Panginoon na si Allah. Nasa gayong konsepto ay kanyang nilikha ang lahat ng mga tao. Allahu Akbar, ang Islam pala, ito yung likas nating katauhan. Tayo pala ay mga Muslim sa likas. Na ibig sabihin dito, ang pitra by nature. By nature, tayo ay mga Muslim pala. Ito yung pagkakasabi ng Diyos. At gayon din sa konsepto, sa kanyang nilikha ang lahat ng tao.
Allahu Akbar. Sa makatuwid, kapag ikaw pala ay nagbalik Islam, ikaw pala ay bumalik sa iyong likas na relihiyon, likas na pagkakalikha sa iyo. Dahil mayroon tayong mga batas sa ating katawan na kusang susunod ito sa batas ng Diyos. Hindi natin pwedeng itanggi ito, mga sisters. Ano ba yung mga bakas natin? Magbibigay tayo ng sampol. Ang ating kamay, ginagamit natin doon sa pagtanggap, pag-abot. Lahat ng mga gawain, pagdampot. So ito ay sumusunod sa likas sa likas na batas ng Diyos. Likas yan. Hindi mo pwedeng kontrahin yan. O sige, gamitin mo, wag mong kukontrahin mo yung batas ng Diyos. Gawin mong ipanlakad mo. So hindi po pwede. Mahihirapan ka. Magagawa mo pero mahirapan ka sapagkat hindi yan likas sa iyo. Ganun din ang ating paa. Lahat ito ay likas na sumusunod sa batas ng Diyos. Ang ating mata, ang ating tainga, ang ating bunganga. Lahat yan. Likas by nature. Susunod ka at sa ayaw mo at sa gusto, susundin mo kung ano ang pagkakalika sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng pitra by nature. Pitra, likas. Allahu Akbar. Atin itong mababasa, isulat ninyo sa inyong sa inyong Quran. Mayroon ko yung mga Quran diyan. Chapter 30, verse 30. Sa banal na Quran. Chapter 30, verse 30. Alam niyo na siguro magbukas ng Quran ninyo. 30, verse 30. Yan. Allahu Akbar. So yun ang pagkakasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kaya kinakailangan pala, kung tayo ay nalihis sa aral ng Islam, tayo ay napunta sa ibang panampalataya, dapat pala tayo ay magbabalik. Sa tulad natin na dati mga Kristiyano, hindi pala convert ang tawag. Mali kung tawagin na convert. Ibig sabihin ng convert, binago. Hindi naman binago eh. Babalik lang tayo sa ating by nature na pagkakalika sa atin. At pangalawa, ang ating bansa, bago dumating ang mga Kastila, ay mga Muslim na. Islam ang kanilang ang kanilang relihiyon. Nung dumating ang mga Kastila, kanila itong pinalitan at ginawa tayo ng mga Kristiyano. Ang ating mga ninuno, sumasamba lang sa nag-iisang Diyos. Nang dumating sila, pinalitan nila ang ating Diyos ng tatlo, Ama, Anak, Espiritu. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakabahagi. Yun ang katotohanan. Kaya kinakailangan alam natin. Paano nalihis ang pitra? Paano nalihis? Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sanggol na hindi pinanganak sa pitra o Islam, likas na paniniwala at pagsamba sa tanging isang Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang kanyang mga magulang ang gumawa sa kanya na Hudyo o Kristiyano. Ang mga magulang pala natin ang nagbago. Kaya pala ang mga Muslim hindi binibinyagan. Dahil mayroon na tayong likas na tayo na mga Muslim sa ating sinapupunan ng nanay natin, mga Muslim na tayo. Ngayon, nung paglabas natin tayo mga Kristiyano o anumang relihiyon tayo mayroon nung nasa kabila pa tayo, paglabas natin, mga ilang araw, ilang buwan, tayo ay dinala sa pari at pinabinyagan. Kaya ang sabi ng pari sa atin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ikaw ngayon sa araw na ito ay isa ng Kristiyano. Subhanallah. Hindi pala dapat binabago ang relihiyon natin sapagkat tayo pala ay mga Muslim na. At mayroon pang hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya ang isang bata kung mabubuhay lamang sa 10, yung bagong panganak, hindi siya magiging Kristiyano at hindi siya magiging Hudyo. Siya ay sasamba sa likas nating pagkakalikha sa atin. Kaya makikita natin ang bata na sinilang, nakatikom ang kanyang kamay, nakatikom, paglabas niya,
Bumuka itong kamay niya, saka siya ngayon umiyak. Umiyak siya. Bakit siya umiyak? Sapagkat ang kanyang pangako sa Diyos, nung nasasalubupunan pa siya ng nanay natin, nabitawan niya. At hinanap niya hanggang sa nakalimutan niya nang lumaki na siya kung saan siya napuntang relihiyon. Ang iba naligaw. Ang iba naman ay yumaman hanggang sa nawala ng kanyang paghahanap sa kanyang relihiyon na yung kanyang relihiyon na siya pinupupunay niya. At kapag halimbawa pala tayo nagbalik Islam, doon lamang pala natin natatagpuan ang ating pangako kay Allah na siya lamang ating sasambahin. Ganun pala. Kaya pala magpasalamat tayo na tayo ay napabilang na natagpuan natin ang ating pangako kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo sasamba sa iba kundi sa Kanya lamang. Allahu Akbar. Napakaganda ng ating pagkakakuha natin o pagkakatuklas natin ng ating nabitawan na relihiyon. Kung saan-saan pa tayo nakarating, nagpaalipin pa tayo sa bansa na ito bago natin natagpuan ang ating nabitawan na pangako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Okay? Andito sa banal na Quran, dahil mahal ko ang Diyos. Ang sabi dito sa banal na Quran, chapter 3, 31 to 32, ipagbadya o Muhammad. Chapter 3, Surah Imran, 31 to 32, ipagbadya mo o Muhammad sa sangkatauhan hindi lamang mga Arabo, sa sangkatauhan, kung talagang minahal ninyo si Allah, kung gayon ako ay inyong sundin. Sa sangkatauhan, hindi lang sa mga Arabo, hindi sa mga Pilipino. Lahat ng mga tao. Ako ay inyong sundin. Si Allah ay nagmamahal sa inyo at magpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad. Ang pinakamawain, ipagbadya o Muhammad, sundin ninyo si Allah at ang sugo na si Muhammad, datapwat. Kung sila ay tumalikod, kung gayon si Allah ay hindi nagmamahal sa mga hindi sumasampalataya. Napakalinaw dito. Mahal tayo si Allah kung tunay na nagmamahal tayo kay Allah. Sundin natin si Propeta Muhammad SAW sapagkat ipinadala siya sa sangkatauhan, hindi lamang sa specific nation, kundi sa sangkatauhan. Magiging kayo may Arabo, Bisaya, Ilocano, Tagalog, Amerikano, Hapon, Inchik, lahat anuman mo. Ikaw ay ipinadala sa iyo si Propeta Muhammad SAW na kinakailangan atin ito sundin, anuman ang kanyang aral, sapagkat ang kanyang daladalang aral ay aral na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya pinagutusan. Pinagutusan siya. Sino tayo na hindi para sumunod sa Propeta Muhammad? Sino tayo? Kapag hindi tayo sumunod kay Propeta Muhammad SAW, ibig sabihin, hindi tayo sumunod sa Allah. Hindi tayo sumunod sa tunay na Diyos. Sapagkat siya pinadala ng Diyos para sa atin. Para sa atin lahat. Hindi sa mga Arabo lamang. Kaya nga ang Islam ay pantay-pantay. Ano man ang lahi mo, ano man ang iyong kulay, ano man ang iyong wika, ikaw ay, kapag Muslim ka, ikaw ay kapatid ng mga Muslim. Walang sinasabi nito, hindi ka pwede sapagkat ikaw ay itim ka. Subhanallah. Walang ganun. Ikaw hindi ka pwede sapagkat ikaw ay bansot ka. Ikaw hindi ka ito sapagkat ikaw ay pangit ka. Ang Islam walang ganun. Tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, hindi yung ating pagmumukha. Hindi yung ating katayuan sa buhay. Hindi yung kundi ang ating puso kung saan ito ang nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tunay na tapat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bakit ako nagbalik Islam?
sapagkat ang pagmamahal ko kay Jesus ay higit sa aking buhay. Allahu Akbar. Ano sabi ng banal na Quran? Chapter 5, verse 72. Chapter 5, verse 72 sa banal na Quran. Datapwat ang Mesiya o si Jesus ay nagsabi, o angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan, ang sinumang nagbibigay ng mga katambal sa pagsamba kay Allah, kung gayon si Allah ay magkakait sa kanya ng paraiso at ang apoy ng impyerno ang kanyang magiging tirahan. Napakalinaw dito mga kapatid, ang sinabi ni Jesus sa kanyang lahi, sapagkat doon lang siya pinadala. Hindi tulad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadala sa katauhan. Sa lahi ni Jesus na matitigas ang puso, yang mga Israelitas. Ang nakakalungkot dito, tayo mga Kristiyano ay mas malapit pa ang ating loob sa mga Hudyo. Samantala, kung Kristiyano ka, punta ka sa Israel, ikaw ay hindi ka igagalang at hindi ka kikilalanin. Hindi tinatanggap si Jesus doon sa Israel, hindi paniniwalaan yan. Sapagkat ang pagtuturing sa kanya ng mga Israelitas, sa lahi niya pa niyang pinanggalingan ay siya ay bastardong anak at ang kanyang nanay ni si Maria ay mga ngalunya. Dahil siya ay pinanganak na walang ama. Subhanallah. Napakataas ang paggalang ng mga Muslim kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus dito sa kanyang lahi, o ang kani Israel, sambahin niyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Pinagutos ni Jesus. Katotohanan, ang sinumang nagbibigay ng pagtambal o katambal sa pagsamba kay Allah. Nagbibigay yung nagtatambal, yung sumasamba kay Nazareno, sumasamba kay Manawag, sumasamba kay Jesus, sumasamba kay Maria, sumasamba kay San Antonio, San Agustin, San Nicolas. Ang sabi ng Diyos, hindi ako, hindi ang mga Muslim, kundi ang Quran ang nagsasabi ng kanilang magiging tirahan ay impyernong apoy at ang halimuyak ng paraiso ay hindi nila matitikman. Mga babala yan sa mga tao. Babala sa mga tao yan na ayaw sundin ang mga aral ni Jesus. Sapagkat kapag hindi mo sinunod ang aral ni Jesus, ay impyerno ang bagsak mo. Wala naman si Jesus sinabi na sambahin natin siya. Bakit natin siya sasambahin kung wala naman siya sinasabi? Ang pagsamba kay Jesus ay ito'y mabigat na kasalanan na ating nagagawa sa ating Diyos. Kaya sana yung mga kapatid natin na mga hindi pa mga Muslim, mag-isip-isip na sila. Mag-isip-isip na sila hanggat hindi pa dumarating sa kanila ang huling kanyang buhay dito sa mundo. May pag-asa pa. At patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala gaano man kalaki ang inyong nagawang kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay maawain at mapagpatawad sa lahat na mapagpapatawad. Allahu Akbar. At dito si Jesus ay nagsabi, chapter 19, Surah Al-Maryam, chapter 19, verse 36, Surah Al-Maryam. Si Jesus ay nagsabi, at katotohanan, si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't sambahin siya lamang. Ito ang tuwid na landas. Siratal mustaqim. Ito raw ang tuwid na landas, ang sambahin si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Malinaw naman, Tagalog yan. Hindi ko naman ginagamit ang Arabic sapagkat kung aarabikin ko, maraming hindi makakaunawa dahil ang wikang Arabic ay masyadong, masyadong dalisay, malawak ang meaning. Allahu Akbar. So ito ay sinalin sa Tagalog ni Sheikh Harun Guro para mauntindahan natin. So yan ang pagkakasabi ni Jesus. Si Jesus mismo ang ating paniwalaan. Huwag tayong basta-basta maniniwala kanino man. Maliban lamang sa sinabi ni Jesus. Sapagkat si Jesus kailanman
ay hindi magsisinungaling. Hindi magsisinungaling si Jesus. Sapagkat kapag siya'y nagsinungaling, kahit gaano siya kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, itatapon siya sa impyerno. Subhanallah. Napakabigat na ano yan. Napakabigat na kasalanan yan. Ang magsinungaling. Kaya ako'y nagbalik Islam dahil hanap ko ang tunay na relihiyon. Ito yung ating hinahanap, yung tunay. Ayaw natin ng fiqh. Ayaw natin ng huwad na relihiyon. Kaya tayo ay nagbalik Islam. Anong pagkakasabi ng banal na Quran? Quran chapter 42 verse 13. 42 verse 13. Si Allah ang nagtakda sa inyo ng gayong ding relihiyong Islam. Si Allah palang nagtakda na kanyang itinakda o ipinag-utos kay Noah. At ganoon din ang aming ipinahayag sa iyo o Muhammad. At gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, Moses at Jesus. Allahu Akbar. Si Allah pala ang nagtakda. Si Allah ang nagtakda ng relihiyong Islam. Pagpapatunay na susulat sa banal na Quran ng napakalinaw. Allahu Akbar. Walang pag-aalinlangan. Basahin mo, Sister Geraldine. Basahin mo. Kompleto. Siya, si Allah, ang nagtakda sa inyo kayo din sa pananalig ng relihiyong Islam na kanyang itinakda o ipinagputos kay Noah. At gayon din ang aming pinahayag sa iyo o kay Muhammad. At gayon din ang aming pinahayag kay Abraham, Moises at Jesus na nagsasabi na kayo ay mananatiling matingtiman sa pananalig. At bigyan gumawa ng pagkakabahagi rito sa pananampalataya alalaong pagkakaroon ng iba't ibang sekta. Iyong pinangangaral o Muhammad, ito ay hindi katanggap-tanggap sa mushrikon. Mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o pagano, walang pananalig sa kabisahan ni Allah. Si Allah ang pumipili para sa kanyang sarili ng sinumang kanyang kapusuan at siya ay napapatnubay tungo sa kanya ng sinumang bumabaling sa kanya sa pagsisisi at pagtalima. Okay, sister. Hanggang dyan lang muna. Kasi magandang ano yan. Tuloy-tuloy yan. Napakagandang ano yan. Sino dito pinaiksi lamang natin? So, Anong verse nga yun? chapter 42 verse 13. 42 verse 13. Kapitulo 42, talatang 13. Talatang 13. Yan ang bersikulo na yan. Yung mga ganyan, mga sisters, tatandaan ninyo yung mga verse na yan, na inyong ipapakitang patunay, mga patutuo sa mga taong matitigas ang puso, na yan ay napakalinaw patungkol sa iyong kinabibilangan na reliyon. Walang relihiyon sa balat ng lupa na binanggit maging sa Biblia ng malinaw. Wala. Pero ang Quran, paulit-ulit, napakaraming bersikulo niyan. Maraming bersikulo patungkol sa Islam. Subhanallah. At ito ang relihiyon ng iyong amang si Abraham. 22:78. 22:78 sa banal na Quran. Kapitulo 22, talatang 78. Okay, babasahin natin ano? Ito ang relihiyon ng iyong amang si Abraham, ang Islam. Si Allah ang nagbigay sa iyo ng katawagang Muslim. Allahu Akbar. Di ka ba matutuwa? As a Muslim, si Allah nagsabi sa iyo na ikay Muslim, na magkatulad maging noon at maging ngayon, upang ang sugong na si Muhammad ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging saksi sa sangkatauhan. Napakalinaw. Allahu Akbar.
Siya lang tumawag sa iyo bilang Muslim pala ayon sa banal na Quran. Kaya hindi tayo nagkamali ng ating pagbabalik Islam. Allahu Akbar. Binalikan lamang natin ang nawalang reliyon na ipinagkait sa atin ng mga taong mayroon pang sariling motibo lamang. Allahu Akbar. Chapter 4, verse 48. Surah Al-Nisa, 48. Banal na Quran, itong pagkakasabi ng Diyos, katotohanan, siya ay hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya, sa pagsamba. Datapwat, siya ay magpapatawad sa anumang kasalanan, maliban dito sa sinumang kanyang naisin. At sinumang magtambal sa pagsamba kay Allah, katotohanan siya ay nakagawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Subhanallah. Kahambal-hambal. Pinakamabigat na kasalanan na nagagawa ng tao ang pagsamba sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamabigat. Bakit ang tao nagkakaganon? Nagpapakilala naman ang Diyos natin. Nagpadala man na ng mga propeta. Bakit patuloy silang gumagawa ng mga kahambal-hambal na kasalanan? Kung ano-anong pinaggagawa nila, nakikipagsiksikan sa makaralang makapunas diyan sa Nazareno pag-araw ng Nazareno. Tapos kung wala silang halimbawa mga Diyos-Diyosan, bumibili kung saan nagpapagawa. Subhanallah. Ang Diyos mo na iyong pinag-uukulan ng iyong mga panalangin at pagsamba, ginawa lamang ng iyong kapwa-tao, hindi nakalakad, hindi makapagsalita, walang magawa minsan halimbawa, kapag nasusunog, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Nasaan ang talino ng tao? Ba't nagkaganon? Kaya kapatid, mga sisters, ang ating panlaban para huwag tayo makabalik or maibalik ng saitan sa dati nating pananampalataya, ang kaalaman ang ating sandata. Kaalaman natin, sandata. Sapagkat pag mayroon kang kaalaman, hindi ka matitinag. Kahit sino pa ang iyong kaharap. Sapagkat ikaw ay nagtatangan ng katotohanan. Hawak mong katotohanan. So hindi ka matitinag. Subalit kung wala kang kaalaman sa iyong pananampalataya, kaunting imbita lang sa iyo, ikaw ay matatangay. Ang ating kalaban dito, mga sisters, ang saitan. Kinakailangan mayroon tayong panlaban kay saitan. Ano panlaban natin? Ang ating sala. Kaya napakahalaga na ang ating sala ay huwag natin pababayaan. Sapagkat ito ang ating magiging sandata laban kay saitan. Hindi siya makaano sa atin, hindi siya makalapit. Kahit nagpipilit siyang lumapit, siya'y lumalayo. Sapagkat mayroon tayong proteksyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating sala. Okay. Bakit ako nagbalik Islam? Dahil nais kong isuko o sumuko sa Diyos. Ating mababasa ito sa banal na Quran, chapter 4, doon din sa unahan na yan, chapter 4, verse 125. 125, verse 125. At ito ang pagkakasabi sa banal na Quran. At sino pa kaya ang higit na mabuti sa pananampalataya maliban sa kanya na nagsuko ng kanyang sarili kay Allah? Nagsuko. Ito yung binibigkas mo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Isinuko mo yung sarili. Sumaksi ka na wala kang ibang sasambahin maliban kay Allah.
At si Muhammad ay sugo ng Allah. At si Propeta Isa or si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah. Nagsuko ng kanyang sarili kay Allah at siya ay isang mapaggawa ng kabutihan at sumunod sa panampalataya ni Abraham na Hanipa o Islam. Tagasunod ka pala ni Abraham kapag ikaw ay isang Muslim at ang relihiyon ay Islam. Allahu Akbar. Banal na Quran, chapter 4, verse 125 sa banal na Quran natin. Alhamdulillah. Dahil hangad ko ang mabuting buhay, lahat ng mga nagbabalik Islam dahil sa kaguluhan ng ating buhay nung wala pa tayo sa loob ng Islam, kaya tayo ay nag-Muslim para maging mapayapa ang ating buhay, para maging mabiyaya ang ating pamumuhay. Hindi masalimuot, hindi magulo. Ano sabi ng banal na Quran? Chapter 16, verse 97. Chapter 16, verse 97 sa banal na Quran, sino man ang gumawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, habang siya ay isang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sa kanya ay gagawad namin ang isang mabuting buhay sa mundong ito at katiyakan na aming babayaran sila ng gantimpala ayon sa pinakamainam sa kanilang ginawa. Ang paraiso sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga sumasampalataya, maging babae man at lalaki. Kaya wag niyo sabihin ang kalalakihan lamang pinangakuan. Pati kayong mga kabaihan pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Igagawad ng mabuting buhay. Di ba nung magbalik Islam tayo, anong naramdaman natin sa ating pamumuhay nung ginagawa natin ang sala? Di ba nabago ang ating buhay? Ang dating maligalig na ating puso, laging may takot, may inggit, na wala, nagkaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan ng ating puso. Allahu Akbar. Pagkatapos, sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan naming babayaran. Ang ating ginagawa ay babayaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagbibigay sa atin ng kabayaran. Ano? Ang pinakamainam. Ano bang pinakainam? Ano bang hinahanap ng tao na pinakamainam na gantimpala? Dahil kung tatanungin mo lahat ang tao na may matinong pag-iisip, pag tinanong sila, ano bang gusto mong gantimpala? Hihingiin niya, yung pinakamainam, ang paraiso. Allahu Akbar. Ang paraiso na hindi pa nga natin alam kung ano nasa loob. Di pa natin alam, di pa natin narating ng isip ng tao. Di isip ng tao, wala pa nakakano doon. Subalit, bakit ang salitang paraiso ay gustong-gusto ng tao? Bakit? Salita pa lang. Hindi pa tunay na paraiso ang ating salita pa lang. Pero gustong-gusto na natin. Masarap na ang ating pakiramdam. Ano pa kaya ang totoong paraiso? Na mamumuhay ang tao doon magpasawalang hanggan. Mananatili ang tao doon. Wala ng kamatayan. Sapagkat kapag ang tao namatay at muling binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong kamatayan, dalawa lamang ating patutunguhan, ang pinakamainam at pinakakarimarimarim. Dalawa lang, paraiso lamang at impyerno. Allahu Akbar. So mga kapatid, mga sisters, ito ay pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya na mga babae man at mga lalaki. Kaya wag natin isasabihin na mga lalaki lang ang sinabihan. Dahil hangad ko ang kapayapaan. Naghahangad tayo ng kapayapaan kung bakit tayo nagbalik Islam. Ayaw natin na magulong buhay. At ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, chapter 10, verse 25. Chapter 10, verse 25. Si Allah ay nananangan tungo sa tahanan ng kapayapaan na isinalin paraiso. Pag nasa paraiso ka, mapayapa ka doon. Mamumuhay ka na mapayapa. Wala ka ng lungkot doon.
Wala na yung sakit ng iyong katawan, wala na doon ang sakit ng iyong kabiguan, ang iyong pagluha, wala na doon. Kaligayahan na lamang ang iyong madarama at mapayapang pamumuhay. Allahu Akbar. Dito, puro hirap ang ating dinadanas. Minsan, tayo ay lumuluha mag-isa dahil malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Pero tinitiis natin, alang-alang sa ating pamilya. Kung tinitiis natin ang alang-alang sa ating pamilya, samantalang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating naipundar dito, ang ating asawa, mga magulang, hindi sila makakatulong sa atin pagdating sa araw ng paghuhukom. Bakit hindi natin hangarin? Gumawa ng mabuti at tiyakin natin na ang ating ginagawa na pagsamba ay kaya lamang para ipagkulob sa atin ang tahanan ng kapayapaan o ang paraiso. Allahu Akbar. Ang katotohanan tungkol sa Islam, ang ibig sabihin ng Islam ay kapayapaan. Peace. Kaya nga lagi nagsasabi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lagi tayo nagbabatian. Sumainyo ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Yun ang lagi nating sinasabi. Sa tuwing tayo natin magkikita, sa tuwing na tayo ay nagkwikwentuhan. Sasagot ka naman, Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumaiyo rin ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Hinahangad natin ng bawat isa sa atin ang kapayapaan. Pangalawa, isa sa mga pangalan o katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tagapagbigay ng kapayapaan. Siya ay tagapagbigay ng kapayapaan sa mga pangalan niya. Allahu Akbar. At ang pangwakas na salita sa pagsamba ng mga Muslim ay Assalamu alaikum. Kapayapaan. 'Di ba? Pagkatapos nating magsala, babanggitin natin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nating binibigas ang kapayapaan. Ngunit nung tayo ay mga Kristiyano pa, hindi natin alam ang ibig sabihin yan sapagkat nga hindi natin naunawaan. Hindi sa atin ipinaliwanag. Kaya mapapansin mo, di ba, nung tayo mga Kristiyano, pupunta ka ng simbahan, sasabihin sa'yo, sa iyo kapayapaan, sumainyo kapayapaan, sumainyo kapayapaan. Di ba? Sino ba sa inyo nakakaalam niyan? Yan ang ibig sabihin sa Arabic, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pagbati ng mga Muslim ay kapayapaan din. Allahu Akbar. Ang pagbati ng mga anghel sa mga Muslim na papasok sa paraiso, ganun din naman. Assalamu alaikum o kapayapaan. Lahat yan, puro kapayapaan. Ang pagbati ng mga Muslim sa paraiso ay kapayapaan din. Assalamu alaikum din. Allahu Akbar. Napakaganda pala ng salitang Assalamu alaikum kung naunawaan lamang ito ng ating mga kapatid na hindi Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim ay kapayapaan. Allahu Akbar. O mapayapa. Ang isang Muslim na pangalan ay ikaw ay mapayapa. At ang paraiso na lugar ay kapayapaan. Allahu Akbar. At katuruan ng Islam ay pawang kapayapaan. Kapayapaan sa Diyos, sa sarili, at sa kapwa. So ito yung ibig sabihin ng kapayapaan. O bakit kinakailangan natin magbalik Islam? Sapagkat nais natin ang mga, kumbaga sa ito yung mga kapayapaan. Walang may gusto ng kaguluhan. Kapayapaan lagi. Ibig sabihin, ang Islam ay kapayapaan sa bawat isa sa atin. At mga sisters, medyo sumubra tayo ng konti, pero alhamdulillah sapagkat nalit tayo,
So maraming salamat sa inyong oras na inilaan